Yo, 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 yan. Ito si Barbero, yung pakinggan natin kung ano yung ginagawa nito. Sikat na sikat 'to ngayon sa kalokohan, eh. Ito. Guys are the purveyors of fake news. The reason why we invited them is because they were the ones who are active in the social media, and we wanted to know if they indeed would agree to a policy that will be approved by Congress and eventually become a law. Because Eh, mga style mo, eh, kumakambyo ka na lang ngayon, eh, ano. Hindi naman yun ang intensyon niyo. Ang intensyon niyo kasi dito ay takutin yung mga vloggers. Ang problema, hindi natakot sa'yo. 'Di ba? Ang problema sa'yo, eh. Sige. Because if they don't agree, then definitely these guys are the purveyors of fake news. They are the ones who doesn't want to be regulated and controlled because they want to continue their shenanigans or Bakit mo kokontrolin ang, freedom of speech? Ang sinasabi nga dito 'no, Congressman Barbers, meron na ngang cyber, crime law, eh. Meron ng, batas diyan para sa sinasabi mong purveyor of fake news. At saka na obvious naman yung, sinasabi mong, fake news na gusto niyong, gumawa ng bakit puro DDS, vloggers ang pinatawag mo? Bakit hindi yung mga vloggers ni Tambaluslos at yung mga vloggers niyo na kutakot-takot ang fake news? Oh, I'll give you an example. Yang sila Mima Alicia, sila Chris, Ulo, yung iba pa diyan. Anong fake news na sinasabi at hindi mo ipinatawag? Anong sabi nila kay Sara Duterte? Si Sara Duterte daw ay, may, siyota raw nung basketball player. Si Sara Duterte daw ay magnanakaw. Bakit? Napatunayan niyo na bang magnanakaw si Sara Duterte? Si, Duterte daw ay, nagnakaw. I mean, kung totoong, fake news lang ang hanap, sana pinatawag niyo lahat. Puro mga DDS yan, nahaluan lang hinalo niyo lang yung isang kupal na si, Mark, Gamboa na wala namang kakuwenta-kuwenta. Putang ina. 'Di ba? or so to speak the Ah. spread of fake news. So Well, wala Congressman, namang plano. 現就研發咗煮唔到飯，點算啊？ I wanted to get more insight though into how you chose the batch of vloggers that you invited to the hearings, because if you take a look at the names, a big chunk of them are actually associated with the Duterte camp. Oo, ayan tama yung sinasabi niya. Maski na nga itong mga taga 1PH na ito ay, alam na nakikita nila na puro DDS, vlogger yun ang pinatawag mo. 'Di ba? Tsaka anong batas ang gagawin mo sa fake news? Anong kokontrolin mo sa mga vlogger? Anong hihingan prangkisang kung ano-anong sinasabi mo? Meron na ngang batas, eh. Kung, inaakala mong ikaw ay, ah, ginagawa ng fake news, demanda mo. Ang problema kasi sa'yo, Barbers, siguro sa laki ng ewan ko sa'yo. We have 13 petitioners who filed for the unconstitutionality of the hearings, at yung mga pangalan doon na talagang kumbaga litaw na litaw sila, like Crisette Laureta Chu, we have Attorney Trixie Cruz Angeles, Lorraine Badoy, Eric Celis, Sas Rogado Sasot, etc. How did you determine who to invite to the hearings? Well, Paano mo daw ide-determine? Sige. Siyempre kung sino yung kalaban nung alam mo kasi gusto mo lang patahimikin yung mga vloggers, gusto niyo lang patahimikin. Wag na nga tayong maglokohan dito.
Lolokohan pa tayo kung malinis ang intensyon mo, sana lahat ipinatawag mo. Eh, kung ipinatawag mo lahat 'yan, halimbawa pinatawag mo din yung mga vloggers diyan ni BBM, tsak nasisipot yang mga DDS vlogger na 'yan, eh. Kasi nga obvious na sila yung target mo, kasi sila yung bumabanat sa inyo. O ngayon yung asawa mo may naakusahan daw na hindi nagbabayad ng 29 million, papatawag mo na naman yung vlogger na nagsabi na yung asawa mo ay may utang na 29 million o hindi ka magsasalita. Ang mahirap sa inyo, ang kakapal ng mukha niyo, kung totoo yung sinasabi nung tao na may utang na 29 million sa mga luxury, na gamit, kakapal naman ng mukha niyo. Kung mangutang kayo 29 million tapos hindi daw niyo binabayaran allegedly, hindi kayo nagbabayad. Ang kapal pa ng mukha mong magkukumandidatong congresswoman yung asawa mo. Anong gagawin sa kongreso ng asawa mo? Hindi nga nagbabayad ng utang kung totoo. Tapos, maglilingkod pa sa bayan. Ang mahirap sa inyo, Oo, pumasok-pasok ka kasi sa ganyan, ayan pati siyempre kumakandidato yung asawa mo mauungkat yang utang ng asawa mo. Mga politiko kayo, mga public figure kayo, buti sana kung hindi kayo mga politiko o, hindi magalit kayo 'pag inungkat yung utang niyo. Politiko kayo, O ngayon anong gagawin mo, papatawag mo na naman. 'Di ba? Dapat hindi na iboto yung asawa nito, anak ng kamuting kahoy. Aba, saan ka naman nakakita ng 29 million utang at hindi hindi life and, death yung pagkakautang kundi yung mga luxurious na gamit. Tangina, ah, tapos magpupuliti-pulitika, anong gagawin niyo diyan? Well, the first parameter is that Hmm. we got a list of all those who are active. No? It just so happened that those active bloggers are political bloggers. No? Active, iba yung yung binabanggit ko nga sa yung mura ng mura kila Sara Duterte, kay, Digong Duterte, kila Paulo Duterte, hindi ba active yun, katulad pinaglololoko mo naman kami, tarantado ka. Puta na sabi mo kasi puwede kayong murahin, 'wag kang magagalit, sabi mo puwede kang murahin, o di tarantado ka. Oh. No? Which is probably, Hmm. which we think is associated with a different political party. And but that's not the only basis, Gretchen. There were bloggers like Maluti Kia, Attorney Recto, Oh. and others, no, who are actually who participated and appeared before the committee and even gave their opinion as to how we can come up with the regulatory policy. So these are, I think they should Ano? they give too much importance on themselves. Hindi dapat. Hindi, tignan mo yung ugali mo. Sasabihin mo sila yung masyadong nagpapaimportante. Isipin mo ang dami-dami niyong dapat pag-usapan. Pinatawag mo yung vloggers at, bakit niyo pinatawag? Kasi sinasabi niyo, nagmura pa nga diyan si, Atras Abante. 'Di ba? Ang sinasabi niyo nag-aano ng fake news, kung fake news ang excuse me, kung fake news ang usapan, dapat ipinatawag niyo din yung kabila, yung nagfe-fake news naman doon sa grupo ng DDS. Ang mahirap sa inyo, porke nababanatan kayo diyan sa Tricom niyo, sa Quadcom niyo na wala naman talagang kakuwenta-kuwenta, gusto niyong takutin. Hindi niyo puwedeng takutin na tao Congressman Barbero. Hindi na uso 'yan, panahon pa ng excuse me, panahon pa ng Hapon 'yan, yung ganyang estilo, yung takutan. But alam mo, the reason why we want them there is because they're the ones who are active. And some of them, I'm not saying all, are the ones who
who we feel are spreading fake news. Kasi I remember when the incident in the West Philippine Sea happened, no? Binangga yung ating mga fishermen, binutas yung mga life raft ng ating mga Coast Guard, binuli tayo ng Coast Guard. They did not even issue a comment or a statement condemning the aggression made by the Chinese Coast Guard. So, ano naman ang sabi nga ni Commodore Tariela, hindi naman nila trabaho yun eh. Bakit mo kukondemnin yung kung ayaw nila i-condemn, huwag. Ba't hindi kayo mag-condemn? Ay, kung kinondemn nyo, very good. Mga palusot mo kasi, Barbers, wala na ano ka na dyan eh, nasilat ka na dyan eh. Kasi obvious naman yung banat mo na gusto nyo lang patahimikin itong mga vloggers kasi nasasaktan na yung mga amo nyo at baka hindi kayo makakuha ng proyekto. Tingnan nyo yung ginawa nyo sa budget, no? Minadali nyo ng minadali yung kasi ang style nitong mga ito, una nilang pinapatahimik yung mga kalaban nila sa politika, dinidemanda, sinususpinde, at yung ibang mga alay ni Presidente Duterte at nila Sara Duterte, kinakasuhan, the likes of Pastor Kibuloy, kinasuhan nyo. Ngayon, ang last target nyo, itong mga vloggers. Sapagkat ito yung wala nang makuhang tamang balita o tamang ang taong bayan dahil nga ang mainstream media ay bias. So ngayon ang tina-target nyo, itong mga vloggers ng mga DDS na sinasabi nyo nga nagpapakalat ng fake news ba yung sinasabi nila? Kung fake news pala yung bakit hinahanapan mo sila ng magkomento about doon sa banggaan sa West Philippine Sea? Kung hindi sila nagkomento ron, fake news na sila. Di ba? ang feeling namin, teka muna, dapat ito yung dapat nating binubuhay sa social media. But that's just one ano naman ang pakialam mo sa mga vlogger sa mga social media influencer? Ano ka ba, diktador ka? Bakit mo papakialaman kung ano yung gusto nilang issue? Sa gusto nilang bantayan kayong mga kongresista sapagkat sa pagkakaintindi namin o ako personally, ang pagkakaintindi ko ay talagang mali yung ginagawa niyo sa paghihiring na yan sapagkat ang tinarget nyo ng tinarget ay ang mga Duterte. Tapos sasabihin mo, yun ang isang dahilan na hindi malang anong pakialam mo kung ayaw namin magkomento doon, halimbawa? Diba? Ano yung fake news na yun? Ba't ka nauwi doon? Parang, kaya mo ipinatawag dahil sa hindi man lang nagkomento doon sa pagkasabanggaan. Napaka-bobo naman ng katwiran nyo. na topic, Gretchen, no? And generally, what we really want to happen is that a policy that there will be a code of conduct, no, among social media actors. There must be some sort of discipline and, of course, accountability. If you start spreading fake news, you should be accountable. Now, alam mo, vloggers, so ano bang tinutukoy mong vloggers? Political vloggers? O yung mga nagmumukbang, yung mga marami kasing nagbablog eh. Katulad nila Kong TV, ano yun? Yung sila yung mga artistang nagbablog, sila Luis Manzano, sila yung magkapatid na ano pangalan nito?